Marcy ko, and for today's video, samahan niyo kami gumawa ng banana cake. As you can see, nagre-ready muna ako ng mga gagamitin para sa mga paggawa ng banana cake. Kaya nabubulol-bulol pa. So ang una kong ginagawa ay nire-ready ko yung banana. Then dudurugin ko siya muna gamit yung mixer para mamaya pag ginamit ko, pinaikot ko siya sa mixer, hindi na siya ganoon kahirap. And depende sa inyo kung gusto niyo ng durog na durog or yung may buo-buo pa. Ako kasi gusto ko yung parang, alam mo yun, yung mayroon pa akong kumakapit sa dila, yun hindi siyang durog na durog. Kaya ang ginagawa ko, pag yung malambot na, okay na yun. Tapos nilalagay ko na yung mga wet ingredients. Pero kasama na dyan sa wet ingredients yung dark sugar, then oil. Yung oil na ginagamit ko is yung canola oil. Bakit? Kasi yung canola oil, kahit ilagay mo sa ref, hindi siya tumitigas na parang yung luma yung cake, hindi siya yung natutulog. Then, kailangan din natin sa wet ingredients yung creamer at yung vinegar. O, pasensyahan nyo na, may batang sumisingit. At pag okay na yung wet ingredients natin, mga Marcy ko, i-ready naman natin yung dry ingredients. Ang mga gagamitin nga pala natin sa dry ingredients is all-purpose flour, baking soda, baking powder, and salt. Pagsasama-samahin mo lang yun, and then isi-sieve mo siya ng 3 beses para mawala lang yung mga buo-buo niya. At pag okay na yung dry ingredients mo, pwede mo nang i-combine yung wet ingredients tsaka yung dry ingredients mo. Then ihaluin mo lang siya hanggang mawala yung puti-puti para pag niluto hindi siya makikita. Ganyan lang yung ginagawa ko. Gagamitan ko rin siya ng mixer para mas mabilis. At pag okay na yung wet and dry ingredients, mga Marcy ko, pwede mo nang i-ready yung mga lalagyan na gagamitin mo. Ako pala yung ginagamit ko dyan is in-order ko lang sa Shopee. Then bago ako magsali ng banana cake, naglalagay lang ako ng oil sa paligid para hindi siya ganun katikit. At gumagamit ako ng timbangan para proportion yung laki niya.